Kumusta? Nakaka-13 na trial days na dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And so far, what do you think of what the prosecution has shown, if not proved, dito sa dalawang articles of impeachment? Well, maganda siguro mag-recap tayo for the week, no? Mm. Marami tayong nakitang mga katotohanan dito po sa estado po ng confidential funds ng ating pong pangalawang pangulo. Una, first time daw po nakarinig yung pong COA ICFAO nung pong mga hindi nag-submit nung pong mga official receipts, no? Para i-liquidate po yung mga pera na pinag-usapan po natin dito. Pangalawa, ngayon lang daw ho sila nakakita na ang reward ay medicines. Yung pong pinag-uusapan. So, yung dalawang palang na bagay na yun, malaking ano na ho yun, red flag. Doon ho sa kung talaga bang ginamit ng tama ito pong confidential funds na ito o linimis lang po ng pangalawang pangulo at ng kanya pong opisina. Okay, malinaw itong discussion dyan, no, during the last two trial days, nung days 12 and 13. Pero isa sa mga pinupunto ng mga taga-suporta ng Vice President, kasama dito yung dalawang senator judges, actually ang ginagawa ay defense lawyering for Sara Duterte. Isa sa mga punto nila ay hindi pa naman final yung findings daw ng COA. So, kindly explain again, no, yung from the level of the AOM, yung audit observation na memorandum, notice of suspension at saka notice of disallowance. At bakit importante yung finding dun sa dulo, no? Notice of disallowance dito sa impeachment complaint na pinag-uusapan ngayon. Well, una sa lahat, bago natin pag-usapan po yung COA procedure, kahit hindi pa ho final, ang sinasabing lang particular, for example, dun sa 2023 confidential funds, kasi ND pa lang, pero umabot na ho ng finality at the level of COA, yung pong 2022 misappropriation, misuse of confidential funds, yung pinapasoli pong 73 million. Pero bago ho natin pasukin yon, kailangan nating linawin na magkaibang proseso po itong accountability being undertaken through the impeachment proceedings at yung po accountability being undertaken through the Commission on Audit. No? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin ng supporters of Vice President na dapat antayin muna natin yung COA magkaroon ng finality in their proceedings bago po tayo magkaroon ng accountability under impeachment proceedings. So, ibig sabihin, the impeachment court should be able to look at all the facts as presented to them, irrespective of yung inabot na pong mga proseso nito pong mga opisina po na ito. So, yun po yung una. Kasi, yan yung sinasabi nila na, hindi, dapat sa COA, patapusin mo natin yung COA bago tayo magkaroon ng impeachment. Hindi po yun ganon. Pero, at the level of COA, very important din po natin na may paliwanag na yung 73 million, personal na pong ipinapasoli sa atin pong pangalawang pangulo. So, ibig sabihin, unless meron pong filing sa Supreme Court, talagang binding at implementable na po itong 2022 final decision po ng Commission on Audit. Yung sa 2023 naman, ang totoo, pagka hindi mo sila nag-apela at the level of the Commission, implementable na rin po ito pong balanse ng pong 448 million na total na pinapasoli sa pangalawang pangulo. Actually, yan din naman yung argument nila ron sa dun sa death threat, di ba? Ni Vice President Sara Duterte sa Article 4. Sinasabi nila, wala namang kaso sa korte, di ba? So bakit magiging impeachable offense yan? So clearly magkaiba yan definitely, no? Tsaka pag inintay yung final yung hanggang sa Supreme Court, wala nang makukonvict. Dahil kung iintayin mo yung proseso all the way up to the Supreme Court, hindi ba? Tama po yun. So, again, huwag nating pagbanggain yung mga iba't ibang mga prosesong pwede hong magkasabay na ipatupad para sa pananagutan. So, meron ng COA, meron pong impeachment court na tumatakbo po ngayon. Okay, dito, no? So, pag-usapan natin itong mga hindi na isumite na resibo, no? Bakit importante ito? Kasi I think lumabas din to, mas na-highlight dun sa pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan. Yung 125 million that was spent in 11 days, puro acknowledgement receipts lang. Why is that a problem? Acknowledgement receipts lang. Well, syempre, hindi lang acknowledgement receipt lang, no? Kundi yung paggamit din nung peking mga pangalan. Kasi nga, syempre, pagka acknowledgement receipts lang,
hindi talaga natin alam kung ano yung provenance, eh, yung pong, pinanggalingan nito pong mga, taong ito, hindi ba? So, ibig sabihin, jointly with the fake names like Mary Grace Piatos at Chippy McDonald, no, yung mga nakakatawang pong pangalan, eh Mm, parang hindi ho natin malalaman kung talaga ho bang lehitimong nagamit ang tama ito pong mga pera na ito. Kasi require ho talaga eh. Yung COA, ICFA already stated na ito pong mga disallowed in audit na mga Mary Grace Piatos at iba pa, hindi nila naipakita yung pong relasyon sa confidential activity, hindi rin po nila naipakita yung pong resulta nung pong, confidential activity, mm. na pinagamitan po ng pera na ito. So, yun ho talaga yung twin requirements kung bakit ho hindi pinayagan nung pong, Commission on Audit, ICFAO, ito pong paggastos po na ito. Anong tingin mo ron, Congressman 'no, kasi may ibang nagpupunto kasama rito si ano, eh, yung I think Robin Padilla tsaka Amy Marcos. Parang kine-question nila mismo yung judgment nung state auditor sa ICFAO at that time, hindi ba? Parang ba't mo nasabing ganito? How do you see that kind of argument being raised? Well, alam po ninyo siyempre may presumption of regularity po yung, mga opisina ng pamahalaan at not just in the, Commission on Audit but also dun sa mga NBI findings 'no. That is the same doubt that, the defense and whichever person wanted to impute 'no, on all of the witnesses. Pero alam po ninyo, they were basically just implementing the standards. For example, sa NBI, the investigative standards, and sa COA, yung pong COA standards for confidential intelligence funds 'no. Kaya nga paulit-ulit pong bumabalik doon po sa, guidelines 'no, ng 2015. Kasi yun naman ho Mm, talaga yung Bible nito. So, they cannot be expected to go beyond what was stated there 'no. Kaya nga nakakatuwa kasi, nagtatanong ho yung ilang mga, partido 'no, doon sa witness, na ang obvious na sagot po doon ay hindi kasi hindi naman talaga niya trabaho yun and or, mm. hindi naman talaga yung scope nung magiging, pagsusuri na ginawa po ng audit. So, I think we have to be very, sharp, diyan po sa mga ganyang mga bagay kasi nakakalinlang at, nakakalito naman po talaga. Eh, yung ano, yung isang tanong na kung nakaakyat na ba sa bundok itong si, Attorney Roderick, Wamil? Kasama ba sa trabaho ng COA 'yan, yung umakyat sa bundok? Nag-clarify yung, COA din po doon 'no, na that they do not look beyond the documents 'no. So ibig sabihin, whatever you, submitted, through the documents ho nila yan tinitignan. So, I think ibang opisina po yung pong gumagawa ng pagpunta sa bundok, hindi po yan ICFAO. So for example, kung meron pong allegations of, talagang fraud audit, baka kailangang magkaroon ng fieldwork 'no. Pero I think as far as the ICFAO is concerned, hindi yan yung, kasama doon sa standard operating practice po nila, doon sa Hmm. pagsusuri po ng paggamit ng confidential funds. Okey, maganda yung pinunto mo kanina Congressman 'no, yung, dalawang procedures or requirements under the Joint Memorandum Circular 2015-01 na clearly na hindi nasunod. Yung isa ron yung, evidence of success, 'di ba? Wala silang napakita at saka yung connection dun sa paggastos ng confidential fund. Pero ang nire-raise na issue nila yung pseudonym itself, yung aliases na sabi naman ng COA ICFAO, eh, silent diyan yung Joint Memorandum Circular. So, is that really a big issue? Kasi 'pag tinignan natin yung mga pangalan mukha tayong naggagaguhan, eh, 'di ba? Binanggit mo Mary Grace Piatos, meron Chippy McDonald. So, why is that a big deal? That in itself 'no, yung paggamit ng mga kalokohang pangalan. Maglinaw ho tayo 'no, parang ang palusot nung mga nagde-defend sa pangalang pangulo, um, hindi sinabing bawal, pero hindi rin sinabing puwede. Parang yun ang palusot, eh, 'di ba? Mm, So ang teorya nila, kung hindi bawal, puwede. Pero ang totoo po, pagka hindi bawal at, puwede, ang dapat mong gamiting pangalan sa acknowledgement receipt, yung pangalan mo, hindi ba? Hindi ba yun ang pinaka-commonsensical po na interpretation nung pong gano'n pong, reglamento, hindi ba? mm, And, nagpapasok naman po talaga ng, safeguards, eh, the guidelines itself 'no, para dun sa confidential information. So, ito po ay, ang mga pangalan at ano pang mga impormasyon na nakalakip sa mga reports, kailangan nakalagay po sa, sealed envelope for confidential funds. Pagka intelligence funds ang pinag-uusapan dahil mas seryosong, mga usapin po ito, sa vault linalagay. So, so ang basic question ay, based on the guidelines, okay lang bang
gumamit ng alias. Tama sila, walang nakalagay doon na bawal, wala ding nakalagay doon pwede. So, anong proseso? Ang proseso, iligay mo yung pangalan mo. Huwag kang gumamit ng iba pang mga pangalan. Tsaka isang issue rito, 'di ba, kunwari kay Mary Grace Piatos, quote unquote, tumanggap ng 70,000 pesos worth of medicines, tama ba? Tama. Eh, nasaan yung resibo nung medisina? Hindi naman kailangang pangalanan or i-identify kung sino si Mary Grace Piatos, hindi ba? Kung talagang confidential agent yan. Ang kailangan natin ilinaw din po sa mga kababayan po natin, I think sinasabi po ng COA ICFAO, yung mga supporting documentation po talaga sa mga bagay na ito, hindi po talaga na-submit. Ibig sabihin, hindi yan dahil mali yung pagkakasubmit o parang pangit yung pagkakasulat, hindi eh. Wala talaga kung evidence ng relation sa confidential activity. And secondly, wala po talagang pagpapakita ng resulta nito pong mga aktibidad na ito. So, um, very difficult yung pong situation nito pong pagtatanggol dito po sa paggamit po ng confidential funds na ito, even dun sa justification po ng aliases. Kasi, alimbawa, yung 70,000, para dun sa may mga maintenance medicines, sa totoo lang kung nagbabayad ka for high blood, cholesterol, tsaka sugar, pang 5 taon pong, ano yan, 5 taong budget na po ng pang-araw-araw na pag-take nung pong mga 3 gamot na yun eh. So, kumbaga, hindi yan nagma-make ng sense na yan po ay gagamitin pambili po ng gamot ng kung sino man hong nagbigay ng impormasyon. So, Mm. masyado nating linoloko, minamaliit yung mga kababayan ho natin. Kung yan po yung paliwanag po natin. Actually, hindi ko lang kung nahagip mo 'to, Congressman, eh, nakita ko 'to online, eh, yung mga ginagamit naman na naratibo ng mga DDS na sinasabi, buti pa si ano, si Vice President Sara Duterte ginamit yung pondo pambili ng gamot at pagkain sa ating mga kababayan. How do you respond to that? Oo, tama naman yun. Pero ba't confidential funds yung ginamit niyo? Alam niyong bawal yun paggamitan no pong mga confidential funds. No? Ibig sabihin, kung gusto niyo magbigay ng gamot, gamitin yung general fund. Meron naman general fund yung OVP para magbigay ho ng tulong sa mga kababayan po natin. Pagpapalakpakan ho natin yung pong OVP pag ginawa ho nila yan. Pero I think red line po pag ginamit niyo po yung confidential funds para po dito. No? So, mahirap po talagang ipaliwanag yang pong ganyang bagay. Kumbaga, utang ng loob pa namin na mali po, na ginamit niyo ng mali yung pong pondo na yan. Actually, ang idadagdag ko lang diyan, Congressman, ano, in the first place, sigurado ba kayo na talagang pinambili ng gamot o pagkain yun? Kung totoong mang ginawa yun, bawal yun, hindi ba? Dahil hindi dapat confidential fund yung ginagamit diyan. Kasi nga sa dami ng red flags, hindi mo alam kung naglolokohan tayo dito, eh. Hindi, tama yun. Kumbaga, o sige, kung pinambili ng gamot, salamat. Eh, nasan nga yung resibo? Hinahanap nga nung COA kung nasaan ho yung documentation nito pong paggamit na ito. And more Hmm, importantly, naging headline din naman yan eh, at nakalagay din sa core report yan. Ginamit din ho nila yung confidential funds pambili ng mga upuan at kung yeah. ano-ano. Tables Di and ba? chairs. Hindi ko alam kung may paupahan ng tables and chairs para sa mga birthday party, yung pong OVP, para gawin po nila ito.